Hello guys! Hello guys! Welcome to my channel. Ito po ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano magluto ng bilo-bilo. Guys. Ito guys. So, magluluto tayo ng bilo-bilo. So, ito lang yung ating ingredients guys. Kasi wala naman tayong maraming ingredients na makikita sa palengke. So, meron tayo ditong kamote. So, ayan, nabalatan ko na po yung kamote. So, orange yung kulay ng ating kamote. So, hugasan natin. At the same time, syempre, kailangan natin hugasan ng ating mga ingredients. Ayan, guys. Natin ang konting tubig. Then ito, hiwain na nga natin yung ating kamote para sa ating lulutuing bilo-bilo guys. Bilo-bilo is isang dessert ng mga Pinoy po yan. So, ingredients po yan ay yung mga ganyan. So, sweet potato, corn, saging, sago, ganyan po. Pero ako po, ang ginamit ko lang po ay mais at saka kamote kasi yun lang po yung aking nakitang mabili dun po sa palengke. So, yun lang po. Dalawa lang po ilalagay ko. At the same time, yung ating glutinous flour. Glutinous flour. Yun po yung ating giniling na malagkit. Ayan, hiwain po natin to ng maliliit na square po siya. Para hindi po masyadong malaki pag kinain po natin. So, ayan, hiwain lang po natin siya ng ganyan. Ayan guys, so please don't forget to subscribe my channel para updated po kayo sa aking mga videos. Lahat po ng aking mga videos sa pagluluto, sa explore ko, sa mga pinupuntahan ko po. Kung ano po yung mga nangyayari po sa aking life everyday. Yun po. Kaya mag-subscribe na po kayo, RGF Ilocana Vlogs. Ayan, nahiwa na po natin yung ating kamote. Yan na po yung ating kamoting nahiwa. Then, susunod po natin yung ating mais. Ito po yung mais. Sweet corn po yung aking nabili sa palengke. Ayan, huhugasan ko na rin po yung ating sweet corn. So, of course, tanggalin natin yung kanyang balat. At yung kanyang buhok-buhok po, yan. Ayan, mga buhok-buhok po yung mais. Yan, hugasan din po natin mabuti. Yan yung kanyang mga buhok. Ayan. Kahugas po natin ay ating hihiwain po. Ayan, tatanggalin na po natin siya sa kanyang cone. Ayan, cone ba yung tawag dun sa ng mais? Ayan, hindi ko na po alam yun. Yun po. Basta po, tanggalin po natin sa kanyang yun na rin po. Wala na po yung aking utak guys. Kasi utak ko yung magluto na ng bilo-bilo kasi medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapagluto ng ganito guys. So, nag-crave tayo. Kaya, ayan. Nakakita ako ng mais, ng kamote. So, sabi ko, why not? Pwede naman gawing bilo-bilo kahit dalawa lang yung kanyang ingredients at yung kanyang glutinous. So, ito guys. Parang 5 ingredients lang yung aking ginamit. Kamote, mais, yung glutinous flour, asukal at yung kanyang gata. Yun lang po ang aking ginamit dito guys. Ayan. Ayan natin yung ating mais ganyan. Tanggalin natin sa kanyang cone. Core ba yun? Core? Oh, core nga. Ayun, core ba? Hindi ko na alam guys. Kayo na lang bahala mintindi. Kayo na lang bahala mag-ano kung ano yung ng mais.
Ayan, iniwa ko na. So, mag-ingat din po tayo sa paghiwa. Baka po masali yung ating daliri sa ating bilo-bilo. Kaya, konting ingat po pag naghiwa po tayo ng mais na ganito. Mayroon naman pong in-can na mais. Pero, mahal po kasi yon. So, tayo ay nagbabudget. So, mas mura po yung ganitong mais. So, ganito po yung aking biniling mais. Hindi po yung sa in-can. Ayan. So, kunin din natin yung mga ibang mga ano pa niya. Para pandagdag din sa ating bilo-bilo yan. Ayan. Napakadali lang pong gawin itong bilo-bilo. This is a Filipino dessert o merienda po. Tapos ko na po yung mais. Then, set aside na po natin. Yan na po yung mais. Then, ito lang natin yung ating ginamit na chopping board at kutsilyo. Nakawa na yung kamote sa chopping board. Nilinisin ko na lang yan mamaya. Then, sunod po yung ating glutinous flour. So, yung malagkit, giniling na malagkit. Yan, glutinous rice flour po guys. Yan, kakanawin na rin natin. Lalagyan natin yan ng tubig para pumahulma siya na bilog-bilog. Kaya yun po yung dyan po kinuha yung term ng bilo-bilo dahil ang ating glutinous flour ay ating bilog-bilugin po siya. Nag-set aside din po ako ng mga 2 tablespoon po na glutinous din po siya. Nilagyan ko yun ng tubig mamaya, kanawin ko siya, then ihalo ko dun sa sabaw ng bilo-bilo para medyo malapot din po siya, magpalapot po yan. Ito po yung glutinous, lagyan na po natin ng tubig. Ayan guys, tubig. And then, haluin din po natin siya para po magano yung kanyang tubig. Ayan, mahalo po yung tubig at saka glutinous. Ayan, haluin po natin siya. Ayan, kulang po yung kanyang tubig. Dagdagan pa rin natin ng tubig. Ayan na po, bahala magtansya po sa tubig. Ayon po sa kanyang, kung pwede na po siya, yung magdikit na po siya, ganun. Huwag po masyadong marami kasi pag marami pong tubig ay basa. Ayun, hindi po siya magandang bilugin. So, yung tama lang po siya yung kanyang consistency ng pag po ng bilo-bilo. Yung kanyang tubig ay dapat ay tama lang, hindi po masyadong basa. So, control lang po yung paglalagay po natin ng tubig sa ating glutinous para po hindi siya basa. Ayan, nalo ko na po siya yan. Ihalo natin mabuti para maghalo yung tubig at saka yung glutinous flour natin. Dawan ko ulit ng tubig, medyo tuyot pa siya, hindi pa siya masyadong maano. Ayan, haluin lang natin mabuti ang ating glutinous. Pwede rin po itong lagyan ng buko, kung may buko po kayo na yung kinayod po na buko, yung bilo-bilo. Kung nasa Pilipinas po tayo, marami po tayong alternative ingredients po na ilalagay. Pero dahil dito po sa Hong Kong ay napakahirap naman po maghanap ng mga kakailanganin po natin. So, yun lang po, dalawa lang po yung aking nakita, ang mais at kamote. So, pwede naman ilagay sa bilo-bilo. So, ganun. Para makakain lang po tayo ng bilo-bilo dahil nag-crave po tayo ng bilo-bilo. Ayan, nagbilog na po siya. Okay na po yung kanyang pagkakatimpla. Then, kuha po tayo ng plato. Lagyan din natin ito ng konting glutinous flour niya para hindi po magdikit yung ating bilog-bilo pagka binilog-bilog na po natin. Ayan.
kuha lang po tayo ng konti. Ayan. And then, i-roll po natin siyang ganyan. Tapos po ay bilog-bilogin na po natin siya. Ganyan. Ayan lang po. Siyempre, siguraduhin naman po nating malinis yung ating katawan para malinis po yung ating kakaining bilo-bilo. Ayan, bilog-bilog na po siya, guys. Napakadaling gawin to, guys. Kaya, napakadaling gawin. And then, masarap din pang merienda. Lalo na pag bagong luto yung mainit-init pa. Masarap din po ito pag malamig, yung medyo malamig din po siya. Pero pag nilagay na po kasi sa ref, titigas na po yung ating glutinous flour, yung ating bilo-bilo. So mas masarap pa rin na medyo yung mainit siya. Kasi hindi matigas yung ating glutinous flour, yung ating bilo-bilo. Ayan, ganyan. Bilo-bilogin na po masyadong malalaki. So kung yung tama lang po yung laki niya. Kasi para po hindi po masyadong kasi lalaki pa rin po yan pag naluto po yan. Malaki na po yan. Lalaki pa rin po yan. Mag-expand po yan pag naluto na po. Kaya tama lang po yung laki dapat yung inyong bilog-bilog. Yung pagbibilog ay tama lang po. Ayan, ganyan po siya. Ayan ako ng bilo-bilo po, guys. So please, guys, inulit ko po, don't forget to subscribe my channel, RGF Ilocana Vlogs, para updated po kayo sa mga niluluto ko po na mga pagkaing Pinoy, Chinese, or whatever po. Click nyo na rin po yung ating bell dyan para po updated kayo lagi. Ayan, natapos na po natin ang ating bilo-bilo. So, meron po tayo ditong coconut milk. So, yan. Ang lata lang po yung kinuha kasi hindi naman po masyadong marami. At the same time, meron po tayong sugar. So, yun nga yung sinabi ko. Ang ingredients lang ginamit natin ay yung ating glutinous flour, corn. Meron tayong coconut milk, isang lata. Meron tayong kamote. Meron tayong sugar, asukal. Yan. Yan po yan. Nagluto na po tayo, guys. Yun, ayan. Lagyan na natin yung ating paglulutuan. So, hindi ko pa pala nabubuksan yung aking coconut milk. At kukuha tayo ng kutsilyo at bubuksan ko na. Ayan. Inaayos ko para makita nyo inaayos ko po yung aking camera para po makita nyo yung kung paano ko po lutuin yung ating pang meriendang bilo-bilo. Ayan. Yan, guys. Yan ang combo. Kita nyo yung itsura ko, guys, dyan. Walang kaya size, guys. Mas maganda na naman ngayon. Siyempre, si Beauty, guys. Yan, buksan ko na yung coconut milk, guys. Kasi hindi siya open. Yan, nabuksan na natin yung coconut milk. So, lalagyan na natin yung coconut milk sa ating paglulutuan. Isang lata po yung aking ginamit. At the same time, magdagdag tayo ng isang latang tubig din siya. Isang latang gata, isang latang tubig. Kasi masyado naman pong po yung ating gata. Kung gata lang po na gano'n na solo. So, marami po kayong coconut milk. Nasa inyo po kung dagdagan nyo po ng tubig. Yun po. Isang latang coconut milk, isang latang tubig. Ayan. Lagyan na po natin sa ating lulutuan. So, ayan. Haluin lang po natin yan.
And then yan, then pag kumulo na po yan, ayan, kumulo na po siya, pinakulo na po natin. Then ilalagay na po natin yung ating kamote, ay mais pala, mais. Yun ako na yung mais. Kasi mas mahirap maluto to eh. Pero sa akin naman, dahil hindi naman masyadong matigas yung mais, so ito yung ating ginamit. So gagawin ko ay pagsasabayin ko na po yung ating corn at ating kamote. May tubig pala, tanggalin natin yung ating tubig. Ayan guys, hingin natin yung ating kamote. Pagkatapos po ay haluin lang po natin siyang mabuti para hindi po siya apaw kasi kumukulo na po yan eh. Ayan, haluin lang natin. Pakuluan lang natin po dito ng mga 2 minutes habang hinahalo natin. And then after po ng 2 minutes ay ilalagay na po natin yung ating bilo-bilo sa ating kamote at ating mais. Ayan, kumulo na siya. Ayan, tapos po ng 2 minutes. Ayan natin ng 2 minutes yan. Tama natin ng konti. Ayan, 2 minutes po nating pakuluan. Ayan, after 2 minutes, ayan, habang hinihintay natin ay kinanaw ko na po yung aking glutinous powder na sinit aside kanina. Nahulog yung aking chopstick, so hugasan natin. Kahit malinis po yung ating sahig. Haluin lang po ng haluin yan guys. Yan, kumulo na po yung ating gata, yung ating kamote at saka yung corn. So, ilalagay na po natin yung ating glutinous na binilog-bilog sa ating together with the kamote at saka corn po. Dahan lang po yung paglagay para hindi po matalsik yan. Kumukulo po siya. Ito po guys, yung ating bilo-bilo. Pag lumitaw na po yan, ay luto na po. Yun po yung ating pagtingin kung ready na bang kainin yung ating bilo-bilo. Pagka yung bilo-bilo po na ginawa natin, yung binilog-bilog po nating glutinous flour ay nag-float na po siya or lumutang na po siya, ay yun po ay luto na. Ayan guys. Yung pagkalagay po natin ay haluin lang din po natin ulit. Then pagkahalo po natin yan ay lalagyan na rin po tayo ng asukal para po maihalo na po yung asukal sa ating bilo-bilo.
Ayan, haluin lang po natin. Naglagay ako dyan ng half a cup ng asukal. Then, tikman natin yung ating mais kung luto na po siya. At saka yung ating kamote. Ayan, pagkakulo na po siya, ilagay na rin po natin yung ating kinanaw na glutinous powder para po medyo lumapot po yung ating sabaw. Ayan po yung aking secret pang palapot. Ilagay natin ng glutinous flour para lumapot po ng konti yung kanyang sabaw. Hindi naman po masyadong marami para hindi po masyadong lapot na lapot po yung kanyang sabaw. Yan, haluin lang po natin ng haluin. And then, tikman po natin kung may matamis na po ba siya or kulang pa sa tamis. Pero sa akin po guys, ayaw ko po ng matamis. Tama lang po na matikman po yung yung tamis niya. Ayaw ko po ng matamis. Tikman na rin po natin yung ating kamote kung luto na rin siya. Kulangan ako sa tamis, so dinagdagan ko ng konti guys. Ayan, lumitaw na yung ating bilog-bilog, so luto na yan. Yan, haluin lang natin ng konti hanggang medyo lumapat siya ng konti. Tingnan natin yung ating bilog-bilog kung luto na nga talaga. Kasi lumutang na siya eh. Luto na siya guys. Okay na. So, ayan. Haluin lang natin ng konti pa para umalo yung ating asukal. Tama na lang yung tamis para sa akin guys. Ayan, okay na yung ating bilog-bilog. Ayan, so patayin na natin. So, ayan guys. Luto na yung ating bilog.